Ito ang Lixter Hiking TV, mainit na isyu at pinagdibatihan doon sa Kongreso. Anak ni Marcolita nagsalita na dahil hindi pinagsalita sa Senate President or Congress President. Dito po nagsalita na ang anak ni Marcolita. At bakit po ba hindi po siya pinatanong at sila ay naaagnas na daw, sabi sa anak ni Marcolita. Kaya ito ay tinutuon sa Senado at nagkadebate sila. Kaya ito ang ating panoodin, ang full video. Pero nagbibilang ako, nakalimang majority na. Yung wala pang tinatawag sa minority, kawawa naman po kami ditong apat. Baka, isn't it our procedure is after the minority, a member of the majority will be called and then a minority again. Yes, you are correct, Congressman Suntay, but you are not in the list. You want to ask a Kanina po ako nagpalista. 3 beses na nga po ako dinaanan dito eh. Kaya nga tanong ako ng tanong, pangilan ako, din sasabihin sa akin, hindi ko malaman kung pangilan ka, sir, kasi naki-chairman yung listahan. Ito nga, nasa listahan sa akin. Wala ka sa listahan. Ayun. Ma'am, pakisabi nga, 2 beses mo na ako dinaanan dito, sir. Ito, di ba, ikaw rin, tinanong ko, pangilan ako. Hindi, ang gusto ko sabihin, pwede naman. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Teka. Mr. Chair, may I also inquire if I'm also part of the list? Baka hindi rin po, kanina pa po ako alas 10 dito na inaagnas na po ako dito. Okay, para malinaw, marami. Also, if I may interject from the line of questioning of the Honorable Congresswoman Luistro. If I may, Mr. Chair. Sige po, sige po. Opo, medyo nagagalumihanan po ang ating kongresista dahil ayon po sa kanya, bakit ayaw magsalita ng ating resource person nung mga taong nangihingi sa kanya from the past administration. At kung bakit ang binanggit niya lang sa kanyang affidavit ay yung mga taong nangihingi sa kanya in the current administration. Just for context and for clarity, Mr. Resource Person, yung po ba nga nanghihingi sa inyo ng mga nakaraang administrasyon, yung panahon ni Pangulong Duterte, panahon ni Pangulong Aquino, panahon ni Pangulong Arroyo, nag-attempt silang humingi, di po ba? Yes, Your Honor. Kayo po ba ay nagbigay sa kanila? Your Honor, hindi po. So ang ibig, sa makatwid, kaya lang nakalagay yung mga pangalan dito dito sa 18 congressmen na binanggit nyo. Dahil ito ay natuloy yung bigayan. Yes po, Your Honor. Kaya nakalista ang mga pangalan nila dito kasi ito po yung meron po akong physical knowledge po. So yung mga failed attempts na kumuha sa'yo, hindi mo sinama dito? Kasi hindi naman po successful. Pero may attempt? Yes po, Your Honor. So ito lang mga ito, yung nakapagbigay ka? Yes po, Your Honor. So, bakit anong pinagkaibang nakaraang administrasyon at sa kasulukuyang administrasyon, bakit ngayon tila bumigay ka na sumama sa sistema nila? Ba't nung nakaraan kaya mo naman pigilan na sarili mo na magbigay? Anong pinagkaiba ng administrasyon na to sa nakaraang administrasyon? Dati po kasi, nung mga nakaraang 3 administrasyon, unlimited po ang pagsali sa bidding. Kahit ma-disqualified ka ng 100 ulit, wala pong tinatawag na 3-strike policy. At patutunayan po yan ng lahat ng contractor sa buong DPWS na takot silang sumali sa bidding dahil mabablocklist sila pag 3 ulit silang na-disqualified. Kasi may department order po na tinatawag na 3-strike policy. Okay. You've been a contractor since 2003. Sabi niyo po sa inyong salaysay. Yes po. In a span of 21 years or 24 years? Tama 23 years po. 23 years being a contractor. Meron ba dyan sa mga ginawa niyong infrastructure projects ay tinaguri ang ghost project? Wala po kahit isa, kaya nga po nagbigay po ako ng aking affidavit kasi sinasama po nila kaming pilit sa ghost projects pero wala po kami talagang ghost projects. Ang mali lang po, ibinigay po nila kay PBBM na listahan. Mali po ang DPWH Central sa binigay na coordinates po ang nagkamali.
Yung katulad po ng, ano po, yung coordinates po talagang mali. Talagang physical, may picture lahat, ginawa. Pero sinasabi nila, ghost, 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 ghost. Walang katapusang ghost, ghost, ghost na yan. Talagang wala naman. So, yung project po na yun na itinag sa inyo ay hindi nyo ginawa. Project ng iba yon. Opo, ang tinuturo sa amin, ghost amin daw yun. Tulad ng Kaywawaw na lang po. Iba ang coordinates niya. Na Kaywawaw na, yung lugar na yun, substandard. Pero sinabi, St. Timothy daw, Alpha daw. Kulang na lang ipatubos pa sa amin yung yung pagkamatay ni Rizal eh. Hindi Okay. po ba Ay, sorry. Hindi po ba lahat ng project Please, ay you geotag? have to respond respectfully. to Sorry the po, Your committee. Honor. Just to be clear, this is not an interjection anymore. This is your time, Congressman Marcoleta. I think you are... Mr. Chair, just to be clear with the three strike policy, can we just ask the DPWH what is this three strike policy and the rationale of this Sige po. three strike sino ba policy? dyan? DPWH. You second last, please explain. Kasi parang ang dating, parang nakasama pa yung three-strike rule Ngayon daw nagbibigayan, tapos dahil meron three-strike rule. Di ba supposedly governance mechanism yan? Sir Chair, yeah, this is in accordance with the Republic Act 9184 and hindi lang po ngayong administrasyon na to yung three-strike policy. There's a department order that says pagka po yung contractor nag-commit dun sa mga nakalista po dun sa 9184, like for example, there is collusion o kaya patently nag-submit ng kulang na dokumento, parang halatang nagsasubmit ng kulang na dokumento, or nakipag-communicate sa mga back members during the procurement process and all others, pagka ho na yon, may mga bilang yon. Nag-submit siya, kulang siya ng bank certificate, parang intentional na hindi niya po linagay yon. So strike 1 po yon. Pagka ho naka 3 strikes within a year, considered po siyang disqualified or blacklisted. So, sorry, to be clear, hindi po ito bago? Tama Hindi ba? po ito bago po. Okay lang pa ito. You second last. Na-enact po yung 9184, I think it's Yung three-strike policy. 3-strike policy Kailan po. po ito nagsimula? Kasi po ang Republic Act 9184, Sige, dali. mga Just 2003, to be very fast. probably 2003 or... Hindi po ito 2022. Ay, hindi po. Bakit sabi mo, Mr. Diskaya, 2022 kayo nagbibigay ng pera kasi nga 2022 lang merong three-strike policy. Sabi ni Yusek Canlas, 2003 pa yung three-strike policy. O paano ka ngayon? Your Honor, bali po, may department order po kasi na binibigay sa amin at pinapakita po ang mga bids and award committee na yun po ang ginagamit nila. Na department order po na galing sa DPWs na three-strike policy. Kaya minsan po, Your Honor, tuldok lang po ay pwede na pong maging ground para ma-disqualified ka po. Hindi naman yan bago Hindi naman bago yung department order. Yung batas 9184. Sabi nyo, as early as the 2000s, sumasali na ho kayo sa bid. So therefore, alam nyo ho yung batas na meron three-strike policy. So hindi totoo. Yung pong sinasabi ninyo, na kaya lang ho kayo nagbibigay noong 2022 onwards, ay dahil meron na pong three-strike policy.